Sa kanyang forma o sa kanyang looks, medyo may kalakihan na rin yung scooter na to. Maxing-maxi talaga yung datingan. Ito pala yung motor na halos kasabayan ng SYM Naga 155. Dito sa kanyang harapan ay nandyan yung kanyang windscreen na saktong-sakto lang yung sukat. Tinted dito, medyo kakaiba din siya. Overall, sa kanyang kulay ay kombinasyon lang ng dalawang kulay dahil ang Cruisim GT150 ay may dalawang color variant, yung white at yung gray. Kapag ka white, yung kombinasyon niya is black at ganoon din kapag ka kulay gray. Premium din yung kanyang datingan. Kumbaga, hindi OA yung kombinasyon ng kanyang kulay. Yung fairings niya na kulay black, makapansin natin kapag ka tinitigan natin, parang medyo may pagka-carbon finish siya. Dito sa kanyang unahan, tapos dito sa kanyang handlebar cover. Dito sa harapan ng Cruisim GT150, maraming deep lining at mga sharp edges. Dito naman sa kanyang bandang gitna, dito sa kanyang pinaka-body papuntang likuran, meron ding mga curve at may mga deep lining din. Nasadyang character lang din siguro ng motor na to, kaya medyo naging sporty din yung kanyang datingan. Napaka-minimalist din ng motor na to. Ang makikita lang natin dito, yung mga logo or emblem dito sa kanyang harapan, merong bilog, logo ng SYM. TCS naman dito sa kanyang front fender na kulay white. Gusto ko yung kanyang fender dahil meron siyang parang patilya na rin. Dagdag protection yan dito sa ating telescopic fork. At meron ding SYM logo dito sa gitna ng kanyang handle. Merong decals ng 150 dito sa kanyang bandang ilalim. At syempre yung kanyang emblem dito sa bandang hulihan na naka-highlights yung Cruisim. Kulay silver ito at yung GT naman ay kulay red. Para naman sa akin yung kanyang overall looks ay pasado naman siya. At pasok sa panlasa siguro to ng mga Pinoy kasi mahilig yung mga Pinoy sa mga gantong klase motor, yung maxi tapos komportable. Para sa inyo ba, pasado ba yung kanyang forma? Comment nyo sa ibaba. Yung kanyang mga ilaw magmula sa kanyang headlight, naka-LED na, pati yung kanyang DRL dito na parang talukap at yung signal light niya dito sa unahan na medyo nasa itaas hanggang doon sa kanyang taillight at signal light din sa huli na integrated na sa kanyang taillight. Meron din siya mga reflectors, goods na goods to lalo na sa gabi. Added visibility siya kapag ka natutukan ng ilaw lalo na dun sa mga alanganing lugar. Sa kanya namang muffler, medyo aggressive din siya, upright position, syempre with the heat guard na rin yan. At kapansin-pansin din yung kanyang tire hugger, kaya medyo malilesen or mababawasan yung tilamsik sa ating bandang likuran kapag ka napadaan tayo sa mapuputik na kalsada. At isa pa sa mga nagustuhan ko sa motor na to, lalo na nung na-test drive natin, ay napaka-komportable ng kanyang upuan. Parang meron kasi siyang something na masasandalan ka dito sa ating upuan ng konti lang naman kasi parang camelback seat na rin yung kanyang upuan. Napaka-komportable din ng kanyang floorboard kasi meron din siyang extension. Malaya tayong umunat dito or mag-stretch out kapag medyo nangalay tayo, lalo na sa mahabang biyahe. Formado din talaga mga boss, ano? Kung pasado sa inyo yung looks ng motor na to, ang tanong sa kanyang specs, may bubuga ba? Meron siyang 149.6cc engine displacement to be exact, 4-stroke, single cylinder, overhead cam, mabisa sa mahabang biyahe dahil naka-liquid cooled na po yan. 4-valve na kaya may power din talaga. 10.5 kW at 8,500 RPM ang kanyang power output at may torque naman na 13.5 Nm at 6,500 RPM. Gayon pa man ay matipid na din sa gas dahil naka-FI na at pwede din natin i-activate yung kanyang start and stop system para kapag huminto man tayo ng 3 to 5 seconds, lalo na sa mga stoplight or naipit man tayo sa traffic, ay kusa nang namamatay yung ating mga engine na nagre-resulta sa mas matipid na gas. 11.3:1 yung kanyang compression ratio at 57.4/57.8 naman yung kanyang bore and stroke. Bago tayo sumalang sa test drive mga boss, ayan, nagpalista muna tayo dito. Nandito tayo sa booth ng SYM. Marami ding mga brand dito na nagpa-test drive. Ayan yung Benda, Kimco, meron din. Pero nandito tayo ngayon sa SYM para nga i-test drive ang SYM Cruisim GT150. Ayan mga boss, nandito na tayo. So during test drive, ayan, kapansin-pansin na nakakilis na siya, kumbaga very convenient. Yung kanyang instrument panel naka-LCD na at syempre contrast yan, kulay black ang background at malinaw nating makikita yung mga basic na information na kailangan natin, mga indicators, kung ano yung current status ng motor, like ilan na yung tinakbo, orasan, RPM indicator, fuel indicator, at etc. Napakalaki din pala ng kanyang tank capacity dahil 12 liters po ang kayang ilagay dito sa tangke ng Cruisim GT150. Kung malapit lang yung work mo sa bahay mo, nako, ilang linggo bago mo maubos ang laman ng isang tangke.
Ang estimated na fuel consumption nito, naglalaro sigurado to sa 40 to 45 kilometers per liter. Pero syempre, depende yan sa driving habit natin, sa bigat ng driver syempre, at sa road condition. Isa pa sa maganda dito, dahil nga nandito sa harapan yung kanyang tangke, maganda po ang center of gravity ng motor na to. Kumbaga kasi yung bigat ay napupunta dito sa lower part. Kumbaga stable siya, okay yung tindig niya, at syempre maganda siya sa mga cornering at kung kailangan natin mang bumangking. Sa arangkada, walang duda sa power nito. After natin mapadaan sa mga humps, may power talaga siya, no? Maganda yung response ng makina niya. Konting throttle lang natin, talagang medyo umaarangkada siya. Ramdam mo yung 150cc talaga. Napansin ko din kahit na below average yung kanyang ground clearance na 110mm, ay hindi naman tayo nakaramdam na sumayad tayo dito sa mga malalaking humps, no? Siguro maingat din tayo sa pagmamaneho, sumisyete din tayo minsan, pero hindi talaga tayo nakaramdam na sumayad tayo sa mga humps. Siguro kung biglaan, pwede. At nandito na rin pala yung kanyang USB charging port sa harap. So goods na goods to, lalo na sa mga delivery rider na kailangan yung mga mobile phone kapag bumiyahe. Dahil may mga application tayo na maya't maya tinitingnan kapag delivery rider tayo. Ang medyo napansin ko lang dito sa kanyang unahan, tama ba? Wala siyang bulsa or lagayan ng cellphone. Yun lang. Kailangan lang natin talaga magpalagay dito ng cellphone holder kung mag-charge tayo dito ng cellphone. Ramdam mo din na stable yung kanyang gulong kasi malalapad na rin talaga siya. Sa unahan may sukat na 190 by 14 at 120/80 by 40 naman sa likod. Pares pong naka-tubeless yan. Equipped na rin siya ng dual channel ABS. Sa ABS na po yan, harap at likod. Kaya kung biglaan naman nating mapihit yung mga brake lever natin, hindi basta-basta maglalak yung ating mga preno na pwedeng magresulta sa pagka-disgrasya. So, sa tulong ng ABS, napiprevent natin or nalilesen yung pagka-disgrasya na karaniwan na nangyayari kapag biglaan nating napihit yung mga preno natin. Pero walang worry kapag mayroong ABS yung motor natin, which is meron yung SYM Crusim GT150. Meron na rin siyang TCS, kaya baliwala ang mga madudulas na daan. Halimbawa, maputik, basa, mabuhangin. Proportion pa rin yung ikot ng gulong sa huli doon sa ikot ng gulong sa unahan. Synchronize pa rin kahit na mapadaan tayo sa madudulas na kalsada. Kaya walang simplang o disgrasya. Dati, yung mga features na yan ay sa big bike lang natin makikita. Pero ngayon, nilagay na nila sa mga 150cc na mga scooter. Maganda din yung response talaga nung kanyang preno. Nasubukan naman natin. Pakapit siya. Yung upuan kanina, nabanggit ko na komportable din talaga siya kasi yun nga, parang camelback seat na rin yung kanyang upuan. Sakto yung lambot. Tsaka komportable kasi malapad. Maxi scooter kasi siya. Kaya medyo upright position din tayo. Kung ramdam mo na maganda yung handling, malambot siyang iliko-liko. And then, yung kanyang suspension, sa unahan good siya. Nararamdaman ko siya. Okay siya na laro-laruin. Telescopic fork nga pala yan. At yung suspension niya naman sa likuran ay naka-dual shock absorber. Hindi natin masyadong ramdam dahil na rin siguro sa limitado yung takbo natin dito sa village. Pero hindi siya matagtag. Yan naman yung importante sa mga suspension sa likod. Siyempre sa kanya namang seat height, kayang-kaya nating dalhin. Abot na abot natin yung ground kapag napapatukod tayo sa kalsada. Naaalalayan natin siya kapag medyo napahinto tayo. Na itutukod naman natin ng maayos yung ating mga paa. Sa height natin na 5'6". Kahit mga 5'4", okay pa rin naman. Abot na abot pa rin. Hindi alangan tingnan. Hindi masyadong malaki yung motor. Para sa tindig ng isang Pilipino, hindi rin ganun kaliit. Dahil yung kanyang dimension, meron siyang 2015 na length. Meron siyang 760 na width at height na 1,208. At may bigat lamang siya na 145 kilograms. So, sulit na rin to kumbaga. Pero sa inyong palagay, sulit ba ang SYM Crusim GT150? Bago nyo sagutin yan, tingnan na muna natin yung SRP. Ang SRP ng SYM Crusim GT150 ay 119,900. Para sa akin, okay lang naman siya yung kanyang presyo dahil siksik lig-lig din naman sa specs and features. At available yung unit na yan dito sa may LGM Antipolo, dito lang yan sa tapat ng Inares. Sa inyong palagay mga boss, sulit ba ang SYM Crusim GT150? Comment nyo nga sa ibaba. Sa pormahan nito, first impression ko, sa personal ay talagang mukha siyang Mamba. Inspired kasi sa ahas ang motor na to. Kaya unique, halos wala kang katulad sa kalsada dahil halos lahat ng motor ngayon ay magkakamukha. Pero yung isang to medyo kakaiba talaga. Dito sa kanyang front face, ang linis tingnan. Ang presensya niya matatag o medyo matapang kasi nga may mga sharp edges siya or makanto yung bandang unahan niya. Lalo na dito sa bandang ilalim.
At isa pa sa kapansin-pansin sa motor na to ay napaka-premium niya dahil wala ka halos makikitang decals dito or stickers. Meron ka lang makikita dito sa kanyang bandang unahan, SYM. At dito sa gilid, meron naman siyang Naga 155. LED na nga rin pala yung kanyang mga ilaw magmula sa kanyang headlight, taillight at sa kanyang mga signal light. Kaya maliwanag ang buga ng ilaw at hindi naman nakakasilaw sa umaga kapag natutukan ka nito. At isa pa sa kagandahan dahil nga LED ay matipid sa battery. Kung titingnan mo dito sa kanyang headlight, snake pupil ang datingan dito at pagka sinilip mo naman yung kanyang taillight ay mapapansin natin na parang snake fang. Yung kanyang signal light dito sa unahan ay very visible, gawa nga ng nandito siya sa bandang itaas. At yung kanya naman signal light dito sa kanyang hulihan ay nandun naman sa baba kasama nung fender. Napaka-aggressive din ito tingnan dito sa kanyang bandang hulihan dahil nga yung kanyang fender ay nasa ibaba kaya parang yung kanyang bandang puwetan parang nakaangat kaya parang napaka-aggressive niya tingnan pag nandito ka sa kanyang hulihan. So sa inyong palagay, unique ba yung motor na to? O baka naman meron talaga siyang kamukha sa ibang brand? Comment nyo sa ibaba. Naka-naked handlebar ito. Bukod doon ay meron pa siyang malapad na floorboard at pwede mo ring i-extend yung ating mga paa kapag medyo nangalay na tayo sa mahabang biyahe. Dahil may extension yung kanyang floorboard. Sa kanya namang backride footpeg, foldable ito at mapapansin natin na durable kasi alloy na yung ginamit na material dito. Yung kanya namang grab bar, split type. May inilagay din ng mga reflector dito sa kanyang unahan, dito sa may telescopic fork sa unahan, magkabilaan. At dito naman sa hulihan, meron ding nilagay dito sa ibaba ng kanyang fender malapit sa plate holder. Ang kagandahan naman nito sa ating mga reflectors ay added visibility at night, lalo na kapag nakapark ka sa alanganin or madilim na parte ng lugar. Pag natutukan ng ilaw, makikita yung motor. Meron siyang maliit na bulsa dito sa kanyang bandang kanan na pwede namang paglagyan ng maliliit na bagay kagaya ng barya or basahan. Dito sa gitna, meron na rin siyang carabiner hook na pwede nating pagsabitan ng plastic or eco bag kapag namalengke tayo. At ang matindi dito sa motor na to ay meron din naman siyang malapad na underseat compartment na may sukat na 28 liters. Kung alanganin man magkasya yung full face na helmet, depende sa shell, sigurado namang kasyang-kasya dito yung half face na helmet. At kung may iba namang bagay na ilalagay tayo dito sa compartment, kagaya ng payong, sapatos, or tsinelas, or ibang mga dokumento, ay meron namang hook para sa ating mga helmet. Pwede nating isabit yung mga helmet dito. Bago tayo magpatuloy sa ating video, ay pakilike ng ating content ngayon at mag-subscribe na rin kung gusto nyong ma-notify sa mga susunod pa nating mga video. Ang tanong, sa kanyang specs, may ibubuga kaya or makikipagsabayan kaya sa ibang 150 to 160cc? Silipin natin. Sa kanyang specs, meron siyang 149.6cc engine displacement to be exact. Single cylinder, 4-valve na po ito, 4-stroke, at naka-liquid cooled pa kaya talagang napakatindi nito at walang overheat sa long ride. Matatag ang makina pero smooth ang performance at matipid na rin dahil naka-FI na rin po ang motor na to na may lakas na 10.6 kW at 8,000 RPM. At may maximum torque naman na 13 Nm at 7,500 RPM. Sa kanyang bore and stroke, meron siyang 57.4 by 57.8 mm at 11.2:1 naman yung kanyang compression ratio. Starting system nito ay electric, CVT, automatic. Sa kanyang mga switches, dito sa kaliwa nandyan yung kanyang passing light, high and low, meron din siyang hazard, turn signals at syempre yung busina. Dito naman sa kanan ay meron siyang engine kill at yung kanyang electric starter. Sa kanyang panel, naka full digital ito na colored, kaya madali nating malalaman ang mga basic na info at mga indicator kahit na saglitan lang tayo tumingin sa panel dahil nga colored yung kanyang instrument panel. Smart key system na rin ang motor na to, meron siyang dalawang remote, kaya napaka-convenient nito. Konting pihit pa kaliwa, mabubuksan yung kanyang underseat compartment. At kapag pinihit naman natin pa kanan, ay mabubuksan yung kanyang tangke na located dito sa bandang unahan. Kaya kapag nagpagas tayo, no need na natin na bumaba sa motor dahil nandito na nga yung kanyang tangke sa bandang harapan na may fuel tank capacity na 7.3 liters. Kaya hindi na rin tayo mayat-maya magpapagas kung sakali mag-long ride tayo dahil marami-rami na rin yung ilalagay nating gasolina sa motor na. At may fuel consumption naman na around 40 to 45 km per liter. Syempre, depende yan sa bigat ng rider, sa throttle habit natin, at syempre sa road condition. Kung sakali mang maloba tayo sa mahabang biyahe, ay pwedeng-pwede tayong mag-charge dito dahil equipped na rin siya ng charging port na Type A and Type C. Kaya kung alin man yung available na cord natin dito, ay pwedeng-pwede tayong mag-charge. Sobrang useful naman lalo na sa mga delivery rider
dahil kailangan ng mga cellphone kapag may dinideliver sila or kapag nasa biyahe. At ang isa pa sa matindi sa mga features ng SYM, talagang parang pinanormalize na ng SYM na kapag 150cc pataas, equipped na siya ng dual channel ABS, kaya hindi basta-basta maglalak yung ating mga gulong kapag biglaan nating mapihit yung ating mga brake lever. Iwas disgrasya at syempre, may confident ka sa daan na maganda yung stopping power ng motor mo at panatag ka na hindi ka masisemplang. Bukod doon ay equipped na rin siya ng traction control system or TCS na kapag ka naman napadaan tayo sa basa, maputik or mabuhangin na kalsada ay hindi naman basta-basta madudulas yung ating mga gulong sa tulong ng traction control system. Dobleng-doble yung ating safety kapag ka merong dual channel ABS at traction control system na meron na ang Naga 155. Ang suspension nito sa likuran, naka-monoshock, kaya dagdag sa angas at sa aggressiveness ng motor pagka tiningnan mo dito sa bandang hulihan. At naka-telescopic fork naman sa unahan, kaya maganda yung handling at maganda naman yung laro ng suspension. Sa kanyang brakes, syempre sa unahan naka-disc brake at sa hulihan naka-disc brake din na equipped ng ABS, dual channel ABS. Sa mga gulong naman ito, sa unahan may sukat na 120/70 R13 at sa likuran naman ay may sukat na 130/70 R13. Stable na rin ito at maganda sa mga cornering. Sa kanya namang dimension, may length siya na 1,995, may width siya na 760mm. Yung kanyang wheelbase naman ay may sukat na 1,385mm. Nung sinukat natin yung kanyang seat height, hindi naman siya ganun kataas dahil sakto lang naman sa height natin na 5'6". Nung sinukat natin, meron siyang seat height na 800mm. Pero madali lang naman natin siyang i-maniobra or maisisingit-singit sa traffic dahil may bigat lamang siya na 144 kilograms. At ang kanya namang ground clearance ay 125mm. Medyo mababa siya ng konti sa standard na sukat ng ground clearance pero pwede na rin naman ito dahil hindi naman siya adventure scooter. Medyo syumete na lang tayo kapag medyo may kataasan talaga yung madadaanan nating humps. Pero yung 125mm na ground clearance ay medyo safe na rin naman. At ang unit na ating nire-review ngayong araw ay available dito sa LGM Motorcycles Antipolo, harapan lang ng Inares. At sa SRP ng SYM Naga 155 ay 119,900. So sa inyong palagay, sulit ba ang SYM Naga 155 sa kanyang specs and features? Comment nyo nga sa ibaba. At kung umabot ka sa huling bahagi ng ating video, ay huwag mo nang kalimutang mag-like. Mag-subscribe na rin para mas ma-update pa kita sa mga susunod nating video. So that's it for today. Thanks for watching. Bye-bye.